Good news para sa turismo at airline industry ng bansa ang pagbabalik ng bansa sa Category 1 rating ng Federal Aviation Administration o FAA sa Amerika. Pero hindi raw titigil ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagpapalago ng kanilang industriya. Balitang hatid ni Ian Cruz. Mahaba raw ang naging trabaho ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP bago nakumbinsi ang Federal Aviation Administration o FAA na ibalik tayo sa Category 1. Isa sa binago ang training ng ating inspectors na nag-inspeksyon ng jumbo jet kahit kulang sa training. Isa raw ito sa dahilan ng pagbaba natin sa Category 2. Kaya tinanggal na raw ang hindi nakapasa sa kanilang training. The FAA recommended that we create a law creating CAP, which was given actually full autonomy. We had then inspectors who were flying small aircraft who were inspecting jumbo aircraft. See? Basta kinuha ka rito ng CAAP, inspector ka, o sumama ka lang sa aeroplano. Ang Philippine Airlines o PAL na dati nang may biyahe sa Amerika, makakapagdagdag na ron destinasyon at magagamit na ang fuel-efficient na aeroplano. Ang good news bukod sa Amerika, pinayagan na rin ng European Union ang Cebu Pacific na makabiyahe sa Europa matapos makapasa sa safety standards ng European Union. Nauna rito ay pinayagan na ng European Union ang pagbiyahe doon ng Philippine Airlines. That Cebu Pacific Air has been taken off the list of EU banned airlines. When you offer more choice, you see both better service and more affordable pricing. Pero hindi raw hinto ang CAAP ngayon nasa Category 1 na raw ang Philippine Aviation. May mga proyekto pa raw sila nakaumang tulad ng pagsasaayos sa NAIA Terminal 1 na minsan na nabansagang world's worst airport ng isang travel website. Pagpapagawa ng ikalawang runway ng NAIA at gawing international airport ang Sangli Point sa Cavite at lagyan ng transport system papunta sa NAIA. It's only about 10 kilometers or 7 miles out from Manila, which is about the same situation that we have in Gatwick and Heathrow. So they can operate simultaneously. Ian Cruz, GMA News.